kung ano ang magiging kautusan ng Korte Suprema, we can only intellectually surmise na doon tayo mag-operate ang gobyerno under a reenacted budget. Hindi titigil ang operasyon ng gobyerno. Mga kabayan, hiniling sa Korte Suprema ni Representative Isidro Ungaba, Attorney Vic Rodriguez at iba pang grupo na ipawalang bisa at ideklarang labag sa konstitusyon ang 2025 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ilang senador at congressman. Ito'y matapos matuklasan na may blankong item sa BICAM report, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth at pagtapyas ng pondo sa DepEd kung saan ay sinabi nila na ito ay labag sa batas. Samantala, nagbigay naman ng pahayag itong si Senate President Chis Escudero kaugnay sa mga ginagawang hakbang ng ilang grupo na naghahain ng reklamo sa korte kaugnay sa controversial na BICAM report. Ayon kay Escudero, hindi siya natatakot at hindi rin siya nababahala dahil ito'y bahagi ng ating demokrasya. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Samantala, tila napahiya naman sa publiko ang kampo nitong si PNP Chief Francisco Marbil. Ito'y matapos ibinasura ng tanggapan ng mga prosecutor ang mga kasong direct assault, disobedience to authority at grave coercion na isinampal laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte, ang kanyang chief security detail at iba pang individual kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center o BMMC noong November 27, 2024. Ang mga kaso ay nag-ugat mula sa insidente sa BMMC kung saan ay dinala at na ospital ang Chief of Staff ni BP Duterte na itong si Atty. Zuleika Lopez bago sa inilipat sa St. Luke's Medical Center. Inakusahan ni Lieutenant Colonel Van Jason Villamor ng QCPD, Medical and Dental Unit, itong si BP Duterte at ang kanyang grupo na paglikha ng kaguluhan sa nasabing ospital. Sa desisyong inilabas noong Enero 17, 2025, inahayag ng mga prosecutor na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga paratang, maging ang mga testigo na itinuturo ng nagreklamo ay hindi sumang-ayon sa kanyang mga pahayag at ang mga video evidence na ipinasok ay hindi rin nakapagpapatibay sa mga akusasyon. Dahil dito tuloy ang ibinasura ang mga kaso laban kay BP Duterte at sa kanyang security team. Batay sa resolusyon ng Piskalya, lumalabas na wala namang pananakit na nangyari, pagsuway sa utos o kaya coercion o intimidation na ginawa ang Pangalawang Pangulo sa complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Napahiya po si Marbil. Ayun! Napahiya po ang pinuno ng PNP na si Marbil. Bakit to kanyo? Kasi yung pagsampa-sampa ng kaso ng bata niya, hindi ho, kinatigan ng piskal. So, ibig sabihin po mga kababayan, iyak talo ito mga ito. Ibig sabihin po, yung kanilang mga aligasyon na kesyo inano ni Pangulo tuloy. Excited lang. Inano ni Vice President Sara Duterte itong pinalagan yung PNP. Ay naku po, mapapakita ho natin dito. Ipapaliwanag ho natin na talaga hong sablay. Alam mo naman di ba? Hari ng sablay, walang iba kung hindi si PNP Chief Marbil. Hari ng sablay po yan Kasi alam nyo naman ang mga desisyon yun sa buhay pagdating sa PNP, talaga sablay di ba? Kaya ngayon, eto na, di ba? Kung may pinakasuhan pa si BP Sara nung panahon na nagkakaroon ng aberya diyan sa HOR. Ang problema kasi dito, eto explain ko sa inyo. Ang problema ko kasi dito kay Marbil, ewan ko kung totoo yung sinasabi nila
na tila sumusunod sa utos ni Speaker Romualdez at hindi ng Pangulong Marcos. Yun tanong. Ito lang talaga, nagtatanong lang po tayo, ha? PNP chief, kanino ka ba talaga? Sino ba talaga boss mo? Diretsuin mo nga kami. Kasi tila, ang nangyayari ngayon, tila ang boss mo si Romualdez eh. Napaghalataan po natin yan nung panahon na nagkaroon po ng problema si VP Sara Duterte sa Kamara kung saan ipinakulong yung kanyang chief of staff at tila inutusan lang ng pamunuan ng PNP na na dalhin yung si chief of staff doon nagkasakit, dalhin ibalik sa kung saan man sa public hospital kahit hindi kayang gamutin. Tila ganun eh. Alam niyo ba, ito para lang sa inyong kaalaman, alam niyo ba ang PDL? Okay? Ang PDL po kung sakasakali ito, iba pa ho itong usapan sa Chief of Staff hindi ho PDL yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte Pero sabi nila, pagdating ho sa PDL, pagka kunwari nagkasakit ito, maaari itong mamili ng kanyang ospital na nais. Kunwari, pinayagan siya ng particular na authority at that time. Kasi pwedeng korte magsabi sa kanyang i-hospital siya o di kaya pag talagang emergency pwede yung BJMP. At hinahayaan po, pinapayagan po ng isang PDL o may sakit, nagkasakit o may emergency, maaari po siyang mamili ng kanyang ospital. Kung private, babayaran niya po ito. At kung public, maaari hong government na magbayad doon ito. Kuwari, hindi mo kaya magbayad ng private. So, ano ibig ko lamang pong sabihin? Yung PDL nga, may karapatan na mamili. Ang logic po daw kasi niyan, nung tinanong ko sa isang may alam mo dyan, na isang nasa uniform personnel, ang logic po kasi niyan, siyempre, pagdating sa buhay mo, ikaw ang mamimili na kung sinong gagamot sa'yo. Diba? So, gayon din. Ito, isipin nyo na lamang po, isipin nyo na lamang po nung panahon na kung saan yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, hinimatay. Yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte ay talagang nahirapan na huminga. At nung dinala sa ospital, it took a while, di ba? We were there. Ang tagal bago nila pinapasok yung ambulansya. Ang tagal bago nakalabas yung chief of staff at nadala sa ospital. At nung dinala nga po doon sa sa veterans, hindi ho kaya yung dapat gawin kasi nga puno rin ho yun. Kasi remember, di ba, kung maaalala nyo, pinag-usapan natin yan, there is only one hospital for the veterans. Ibig sabihin, sa mga uniform personnel na retired na, yan lang yung veterans ho yan. Talagang pumipila ho daw ang mga tao. Hindi na ho kayang i-accommodate. That's why they decided to transfer. Kaya lang, nagmagaling ho yung pulis. Nagmagaling ho si Colonel Dr. General kataas-taasang pulis. At sabi niya, hindi. Sasaraduhan kita ng pinto. Hindi ka na. Sasaraduhan kita ng pinto. At yun na nga. At siyempre, bilang security na naka-assign kay VP Sara Duterte, medyo tinabig po. Hindi naman sinampal, hindi naman po hinampas. Tinabig lang po. Ginanon lang yung kernel doon. At yun na ang bunga ng pagrereklamo niyang walang kwenta. May malamang sa malamang, may basbas ho ito ni PNP chief. Kasi hindi naman po gagalaw yun ng ganun Hindi naman po gagalaw yung pulis ng gano'n kung walang basbas. Tandaan nyo, Vice President yung kinakalaban mo. Gagalaw ka lang ng basta-basta. Siyempre, sasabihin mo yan sa boss mo, boss, ano to? Anong gagawin natin? Inapi ako dito. Kaya dito mo malalaman na itong si PNP Chief Marbil ay very, very, very biased and political. Bakit kanyo? Kasi, doon sa time na yon, yung kernel, keso, kuno, natabig, nagdemanda na kagad. Tama, mali. Bakit? Yung authority nga, matapang si Marbil dahil
doon nga sa Congress. Dahil alam naman natin, Congress ang nagpakulong dito sa Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Dito ka magtataka. Pero nung inaapi na, tinatarantado na, binubuli na yung kanyang opisyal na si Grijaldo sa Kamara, hindi man lang siya nag-lift ng finger para suportahan ang kanyang tauhan. Bakit? Pag ginawa niya yun, makakalaban niya Kamara. Kaya tuloy dito, ini-interpret ng mga ibang mga nanonood, netizen at mga mamamayang Pilipino na sandali, ano ba ito? Sariling pulis ba ito ni Romualdez? Ito ba'y tao ni Romualdez o tao ng ating presidente? Kanino na hubang sumusunod na boss itong si PNP Chief Marbil? Ha? Kanino ka na ba sumusunod ngayon? Kay Speaker o kay Mr. President? As far as I remember, ang Commander-in-Chief nyo ay yung ating Pangulo, hindi ho ang Speaker of the House. Sa matter of fact, hiwalay nga kayo dyan. Di ba? Pero ang dating ng mga pangyayaring ito, parang pinatutunayan mo na may ganoon sa'yo si Speaker. Kaya tuloy, di ba, naalala nyo, may mga chismis na si Speaker daw ang naglagay dyan bilang PNP chief. Kasi tandaan ninyo what we are presenting is not fake news. We are presenting evidence and it's up to you kung ano ang iyong konklusyon. Kasi kung maalala ninyo, meron sinabi si Bato. Di ba? Meron sinabi si Bato, meron daw lumapit sa kanyang opisyal ng PNP. Kinausap daw. Sabi ni Bato ito, hindi po ako nagsabi nito. Kinausap daw ng pamunuan ng Kamara at sinasabing ilaglag mo lang si Duterte. Ikaw ang susunod na general. Ikaw ang susunod na PNP chief. Ilaglag mo lang daw si Duterte. Iaangat ka, parang ganun ang dating ng usapan. I'm not sure kung ano eksakto, pero merong binanggit na ganun si Senator Bato. Ngayon ang tanong, dahil ba doon? Dahil tandaan ninyo, ang nag-utos at kumausap daw dito ay pamunuan ng Kamara. Kaya tuloy nagkaroon ng agam-agam na itong si PNP Chief Marbil, kaya naging PNP Chief yan at nalagpasan niya yung ibang mas matikas dyan. Mas marami daw mas matikas dyan Mas marami daw na uuna Mas senior dyan na dapat second in line na. Ibig sabihin, after ng PNP Chief, sila na dapat ang PNP Chief. Pero nilagpasan daw ni Marbil. Kaya tuloy, ang daming agam-agam na nagsasabing, baka nga, dahil close nga itong si Marbil kay Speaker. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ito kaya ay merong basihan? Ilagay nyo nga dyan. Oo, may basihan yan. Oo, muka. Sa tingin namin, bata talaga yan ni Speaker. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako nagtatanong lang Ako ay minumulat ko lamang ang inyong kaisipan sa mga pangyayari sa ating bayan. It is not for me to say kung ano ang dapat yung paniwalaan. Pero kayo po ang mag-conclude. Ako ay nagpipresenta lang ng mga facts. Okay? Ako ay nagpapakita lang. O ito yung mga nangyari no nakaraan, ito yung mga usapan. Kaya ako ay nagtatanong sa inyo mga kababayan, sa tingin niyo ba? Itong si PNP Chief, bata, hawak sa liig ni Speaker Romualdez. Ito pa ang isang halimbawa niyan dahil dito sa kaso-kaso, dito sa QCPD. Alam mo, ang tindi nito mabubuking mo talaga dito yung yung nangyari. Doon sa detalye ng kanilang demanda. Sinara po, apakatarantado lang no? Nandun yung ating Vice President, tingnan nyo. Tingnan mo itong pulis na to. Binabantayan nga siya Sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan mismo ng... Munti kang pang ipitin. BP Sara, tandaan nyo yan Tandaan nyo yung pagmumukha ng pulis na yan, yung opisyal na yan, na munti ka nang ipitin kayo. Ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara.
Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa VMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam Napag-utusan daw na dalhin sa BMMC. Alam mo, ang tanong, sino nagutos? Kaninong otoridad? Yun po ang tanong dito. On whose authority? Kanino nanggaling ang authority na yan, yung pag-utos na yan?